Ang modus sa korupsyon sa PBBM administration ay ipapasok ang budget sa government agency tulad sa DepEd at kukunin ni Martin Tamba at si Salditong at papipirmahin si Inday Sara upang kung mabulyaso ay hugas kamay o punsipilato silang dalawa at ang mananagot si Inday Sara. Napakatuso o ahas ng dalawa. Kaya ito ang dahilan kung bakit tong si Inday Sara ay nag-resign sa DepEd at breakaway ng unity team dahil sa nasabing korupsyon. Ito, pakinggan ang video clip ni Inday Sara. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House, hinihingi nila parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita ng taong bayan yon sa papel. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Halimbawa, taong 2024, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs ay 1 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan
sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Ang teorya ko, si Inday Sara ay inilagay sa DepEd upang gawing sangkalan sa PBBM administration. Dahil sa hindi siya nagpagamit, ay binira siya ng impeachment dipinsa na pagtakpa ni PBBM ang kanilang sindikatong korupsyon at maipunla sa kaisipan ng mamamayan na si Inday Sara ay korap at sila ay malinis. Dahil sa hindi pagpayag ni Inday sa ganun na kalakalan na gamitin ang DepEd, ay hindi nakaladkad ang nasabing ahensya sa katiwalian kundi ang DPWH dahil si Secretary Bunuan ay nagpagamit sa mga halang na kaluluwa.